So, ano tong 4 C's? Apat na C ng team building. So, 4 C's of team building is clarity. Kailangan klaro yung goal, klaro yung objective, klaro yung constraints, klaro yung mga hindrances, lahat klaro. Next na C is commitment. So, dapat committed ka dun sa goal na yun. Handa ka makipagtulungan. Okay? Handa ka makipagtulungan doon. At handa ka ring mag-adjust. Handa ka ring mag-adjust dyan. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo, yun lang ang masusunod. Hindi. Porket ikaw yung may katungkulan na ro. At minsan, pag may katungkulan ka, ikaw rin yung mag-a-adjust. Kasi minsan, sa tingin mo, tama yung mga member mo. Kaya nga, di ba yung ibang mga leader is, pag nagkaroon sila ng mga kasama o mga kasama nilang officers, they try to consult yung mga officers nila kasi kaya sila naging officer, ang unang-unang pinanghahawakan doon, kaya nila pinasok yun, is commitment. Commitment to everything, commitment sa lahat ng bagay na gagawin nyo as a group. And then, contribution. Ano yung naging ambag mo sa grupo? Okay? Contribution. Ano yung mga nagawa mo? Maliit o malaki? Na minsan hindi napapansin. Yun. Contribution. Yung mga nagawa mo individually to help the group. And then, yung concerns. Kadalasan, pag naging leader ka ng isang team, doon ka nasisira. Kasi yung mga concerns ng iba, hindi mo pinakikinggan. At minsan, ayaw na ayaw mong ikaw pinangungunahan. Well, kung ganun ang attitude mo, hindi mo na gagawa itong letter C. At hindi mo na gagawa itong concern at saka clarity. Kasi dapat clear din sa'yo na hindi mo naman alam lahat. Diba? Baka naman kasi nagkakamali ka. Hindi porket ikaw yung presidente ng isang org is ganyan. Then babanata mo, maghanap ka ng ibang presidente. Hindi ganun parate banat. Kasi baka tama rin yung sinasabi ng iba. Although, 95% mali. Pero kung may 5% siyang tama at 5%, hindi naman porket 5% yung mali mo, okay na. Mali is mali. Whether 100% na mali o 5% na mali, mali pa rin yun. So, kung gusto nyo magkaroon ng maayos na team, dapat susundin nyo tong 4 C's of team building. So, yun lang po.